Hello, what's up guys? Welcome back to Good Brug Production. I'm here, Boy Plan Motive. Yun guys, another video reaction video. On this time, mga talk about Flip Top Unico versus Saint Ice. At ito nga pala ay requested ni John Michael Pabustan, 7483. Sabi niya, Unico versus Saint Ice naman next. Napaka-solid na battle din. Ganun pa man guys, maraming salamat kung bago lang kayo dito sa reaction video natin. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, i-share yung video natin. At kung, kung di nyo naman, ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa mga. Ganun mo, hindi ko na-atake mapaborito yung artist. Nandito lang tayo sa facts, meaning at message. At kung may masabi na ako hindi maganda, kaya nang bahala magpasensya. Gumagawa ako ng maraming reaction video today bago ako umalis. Kasi may gagawin ako, marami tayong asikasuhin. Gano'n pa man guys, gawin natin guys para makarami tayo. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California, audio engineer at the same time, master hypnotherapist, NLP master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description doon yung personal na channel ko kung gusto nyo marinig kumanta o mag-rap. Gano'n pa man, let's get to this. At tapusin niyo yung video. Let's get it. Unico versus Saint Ice mula sa Flip Top. Huwag nyo kalimutan guys na mag-subscribe sa Flip Top. Pala to, kaya yun, na-miss ko rin bumatel. Bawa sa akin kung mamaya yung stage tingin ko, sana huwag ako magkalat, pero bibigay ko lahat mamaya. Sobrang exciting. Malapit sa puso ko ang zoning kasi But Saint Ice na pangalan niya? Hindi kasi Saint Ice pangalan nito dati. Ano pangalan nito dati? Kalimutan ko na. debut ako doon sa pinakaunang zoning sa lahat. Masasabi siguro na pinaka-popular ko na battle is pinakaunang tournament zoning. Medyo poetic para sa akin na sa zoning ako magbabalik after more than a decade. Tingin ko magaling si Saint Ice, nare-respeto ko siya bilang battle MC at sa yun, tingin ko magaling din yung sandat ng ginagamit niya, hindi pang karaniwan. Kaya pinaganda ko rin talaga siya ng todo at sana mabigay ko ng style clash yung gagawin namin ngayon. Passion to over anything else. Kaya nandito ako para i-test yung sarili ko at makipag-compete sa best talaga at mailabas yung music ko. Syempre, yung preparation ko dito same lang din sa lahat ng past battles ko. May improvement palagi. Sobrang big ako sa constant improvement. Kung yung mga ritual o yung methods ko man ay pare-parehas din na may improvement kada battle. Siguro medyo mas gigil lang talaga ako ngayon kagaya ng last battle ko na sa kay Romano. Tingin ko mas na-master ko yung sarili ko ngayon kung paano maganda ng maayos. Yo, Unico! Yeah. Maraming salamat pare. Welcome back sa atin. Lakasan mo! Saint Ice, galingan natin. Galingan mo mamaya. Gagalingan ko rin sa stage. Doon na lang tayo magkita. Ang ganda ng balikan nila ng usapan, no? Very mature yung ginagamit nila mga words sa umpisa pa lang. At yun, pasayahin natin yung mga manonood at syempre gawin natin to para sa sarili natin. Let's go! Flip Top, Zoning 17, nandito pa rin, TIU Theater, Makati Central Square. Paliman laban na ng gabi. Flip Top magigay para sa parating natin laban. Team Vitash, buenas, Hype Beat, Real Jokes, Black Manila, Crown Manila. Shoutout sa lahat mga represent collab, lahat ng MCs na buo ng liga, lahat ng mga galing pa ng One Hills Luzon. Siyempre lahat ng mga kasama natin dito ngayon. Sa galing ko, galing Pagkaloocan para sa inyo, ang pagpabalik, magigay tayo lahat para kay Unico. At sa kaliwa naman, Paranaque City represent ang pagpabalik din. Magigay tayo lahat para kay Saint Ice. Aking motherfucking city, Sida, Revere, r/fliptop at shoutout sa lahat ng nanood ng live. Hindi na sila nagkoitos. Pinili ni Unico na si Saint Ice yung mamili kung sino mauuna. Pinili niya si Unico. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Zoning 17. Unang banat. Unico.
Saint! Eddie Old God! Ululwak! Beginner! Kung ako pinag-tryouts! Ikaw yak! Repeater! Higit 10 taon ang nakalipas nung pangalan mo sa ligang to ay nag-appear. Abra, Apex, Chris Delano, Ice Rocks, talagang pang Battle of the Year. Kaso ilang taon ang nagdaan na istak ka sa bottom tier. At sa 4 na pangalang nabanggit, ikaw lang di nagkakareer. Isipin mo yon, usapan ay music, talagang pang good shit yung mga kantang nagawa ni Delano. Habang etong stupid, galawan pa cool kid, kaya walang namamangha, tarantado. Si Abra at Apex, 6 digits yung bayad sa multi, wasak kasi kada labas tinatao. Ikaw nasa 1 minutes, kalaban mo newbie, lamang mo dekada, ikaw panatalo. Ang laki nun, no? Sinira ni Unico yung credential ni Saint Ice sa umpisa pa lang ng bungad niya. Paano? Intro neto nung comeback battle niya, boss. Sana walang oradong magkukoin toss. Uy, hanggang ngayon di pa rin nakaka-move on kala Abra. May pahaging pa nga tong punyeta. Beatle dun sa kumanta ng Diwata. Kasi yung pares nila di bumenta. Paano bebenta? Chris Delano, Ice Rocks, yung tandem nyo pang tangachong. Pagsamahin mo pa naman yung Chris Rocks, talagang nakakatawa yun. Ang sarap nito sampalin. Chris Rocks, putang ina, na punchline si Saint Ice. Chris Rocks, magandang reference yan kasi yung Chris Rocks na yan, pangalan yun ng comedian eh. Tuloy natin. Kasi ano bang iniiyak mo pa rin? Bakit? Nakakatawa yun. Kung nakalusot ba kayo kay Abra at kay Apex noon, sa chemistry nila Fruits at ni Elvis, magagawa nyo bang manalo? May gutom na Icarus sa Trapido sa semis. Finals, Crazy Family, kaya nyo ba yun na malampaso? Ang punto ko, oo, nagkamali na nga sa paghusga nun yung orado. Pero para umiyak, higit 10 taon na gago, kala mo naman ninakawan kayo ng kampyonato. Hanggang ngayon yung toss coin, sa isip niya nakamarka. Kala ko ba rich kid ka, ba't iniiyakan mo yung barya? Bars! Kaya nga, kaya Putang ina, nabaril na naman si Saint Ice. Ayun na yan. Lakas ni Unico. nga ako napansin nyo, di ko na pinatoss coin kanina. Para di na rin nag-iingay ito. Patunay na wala. Yay! Putang ina niyan. Ang galing ng pag-aagawa niya. Ginamit niya yung toss coin. Tapos, in-emphasis niya sa idea na pag hindi niya ako nagpa-toss coin, para wala nang iyakan to, na-reinforce yung idea ng pag-iiyak niya sa bariya at pagto-toss coin. Parang mga... Ayun nga, sabik sa bariya, mga ganun. Tuloy natin. Ang ganda ng ginawang setup ni Unico. Connected yung schema niya doon sa dating niyang sinabi. Nag-foreshadow siya. Napakahusay. Kaya nga di ko na pinatoss coin kanina. Para di na rin nag-iingay ito. Patunay na wala akong pakialam sa barya ko o lagi binibigay ko. Bars! Oo, ikaw. Inang yan. Wala akong pakialam sa barya na iniiyak mo, buo lagi yung binibigay ko. Natabunan naman ngayon yung pagkatao ni Saint As nila. Grabe yung succession ng bawat linya ni Unico. Connected mula doon sa barya na iniiyakan mo. Tap na kinababa ng pagkatao mo dahil umiiyak ka lang sa bariya, biglang inatake ka niya ng isang malaking, wala akong pakialam sa bariya dahil buo binibigay ko. Parang sinasabi naman ngayon ni Unico na pulubi ka lang. Diba? Kaya yung mga pulubi, kahit barya lang, okay lang. Okay na eh. Pag tinapon mo, nag-iiyak sila kasi barya eh. Yung mga tao na successful sa buhay, wala silang pakialam sa presyo. Yun yung sinasabi nila. Tuloy natin. Oo, ikaw na pinapik ng una sa atin bilang party, dako na nga din. Total di na kailangan pa ng toss kasi bibinggo ka na sa akin. Ako, oh. Di na kailangan ng toss kasi bibinggo ka na sa akin. Kasi tinotos yung yung mga bingo punchline out, laging may punchline si Unico. Dapat sumuko ka na nga lang. Wala kang palag sa labang to. At kagaya ng nakasanayan, hagis yun na yung puting bibo sa santo. Galingan mo. Kasi kung hindi, ako'y malabo na tumingala. Pakita mo ngayon sa mga tao na santo ka nga. Sige, talunin mo ako, gumawa ka ng himala.
gandang first round ni Unico. Putang ina niya. Package all the way. Hindi ko alam paano tatalo ni Saint Ice yan. Kailangan niya dyan ng miracle. Yung dinurangin na naman, panay week lang na tayutay. Huwag niyo ako sigawan ng bawi, papawian ko tong buhay. Napag-iwanan daw ako. Oo, tama ka bro. Kasi long hair na siya, tapos ako kalbo. Uy, mga yung sinabi mo, putang ina mo ka. Di, sige, okay na. Pa on the spot na konti, pampainit lang, nakalimutan ko na kung paano. Okay lang ba? Okay lang ba? Hindi ka halata. Ina-add mo pa ako sa FB, men. Nung tapos ka na magsulat, kinancel mo yung friend request, hindi ka obvious. Pwede kang spy. Spying kita dyan eh. Ito yung pinaiyak ng batang minumura yung nanay. Pero nag-aangas pa din. Yun siguro yung resulta kapag 6 minutes ka lang tinutukan ng tatay. Skin out pa ako nung laban ko sa Motus. Oksigago. Nung napanood na niya yung performance, problemado. Kasi pinanood, gusto niya daw makita yung kung paano daw yung presence ko. Ang corny nun, tol. Nakita niya tuloy kung paano ako mangain on stage, parang Ozzy Osbourne. Okay. Kita mo, yung semi-freestyle ko pa lang, wala ka na agad, wala kang flavor na ganyan. Kaya pwede ka na uli umalis, go, mayor ng Banban. Pag wala kang ginamit, nagasgas ng mga bullshit, sa'yo na tong battle, ipoporpit. Eh kaso alam naming babase ka lang sa linyahang na ilatag na ng iba, basang-basa na yung blueprint. Zoning, hindi to battle, ito ay movie. Panoorin yung mabuti, mahina mag-construct. Mababa pa yung level, ako konkreto from the ground up. Basta rocks, madaming layer. Yung pundasyon ko, mula zoning 1, Quantum Cafe, kasaysayan tangina. Doon pa ako nag-try out, kasabayan si Kensa. Sa venue kung saan ang pinakaunang lineup ng flip-top hanggang unang tournament zoning. Mga alamat ng kadigma sa isang laban na hanggang ngayon ay madalas na balikan. Nawala, nagpahinga, panay kanta, ang nalikha. At ngayong zoning 17, ako'y nagbabalik na enigma. Nakakatawa lang na kung saan ako nangarap at nagsimula, ay doon din pala ako tatapos ng pangarap ng iba. Bahay ko to! Okay. Bahay ko to! At binok tayo sa zoning para paalala sa'yo kung saan ba lugar mo. Di ba bago mag-construct, inaalayan yung santo? B-side game? Rest in peace, B-side. Pero ang ganda ng boses mo, men. Yung voice niyan, pang curse 1. Parang sinumpa. Tunog Apex na hinalo kay Romano King na. Pag pinasubo ng Lil Strux, mas mataas pa yung replay value ng misis ni Carlos Agassi. Ganto tunog kapag takot uminom ng tubig yung mga taong may rabies. Parang ngongo na may sore throat, na nasobrahan Alfonso. Subukan mo mag-Solmiox, tas mumug ka ng Zone Rocks, baka luminis naman flow mo. Respect! Yan ang bagay na di mo magiget. Kasi ikaw ay fake pecs, parang sintol sa chest mula gupit. Maging cadence, yung bars lang di kinaya nagayahin pa. Ginampanan na budget Apex, galawang dali nga. Pero para kayong Pokemon no? Lux Hearties, Unico, Final Form, Apex! Ikakahon ko tong Pokemon na para bang graded. Para tumaas yung palo ng stats, kinailangan Nagpa-practice na si Unico kaagad. ng teacher na galing sa Leyte. Panghalimaw lang naman rounds niyan kapag kahawak ng trainer, tots. Pero wag kayo. Ang kaniyang wordplay, pang mataas na isipan. Bird brains. Kasi ginagamit mo pa din yung chalk at saka choke. Chong! Ilang taon na yun bulok. Panis na yung chalk mo, kaya yung mga sulat mo durog sa kada performance ko. Chalk. Pang once in a lifetime. Sa lahat ng verse mo, may narinig na kami dati na punchline na exposed to kay C9. Akala ko ba wordplay ang weapon niya? Malaman-laman ko nanghihingi ka ng linya, weirdo ka.
na malimos sa 9 nang ipupunto kay negatibo kasi 0-0 na, tol. Yung ibang artist may ghostwriter kasi magaling sila na lumapat sa beat. Tas ikaw, acapella battler, nagpapasulat legit. Di sa ano pero sa pagkakaalam ko, yun na lang yung trabaho mo, bitch. Baka naman gusto mo pang ibang tao mag-spit. Kaya pala ang corny mag-rap kasi yung ghostwriter niyang may pares, inonsihan siya. Itong lagi nagre-reklamo sa TF kasi datong ay short na. Di ba't di ka nalang mag-streamer sa Ronnie McNatt? Mag-ingat ka sa mga angle mo. Kasi yung minsang inakala nating pinagpala sa kiliti ng tagumpay, ayun pala ay pala sa sarili natin na hukay kasi kung paano mo ipinta ang ibang tao ay refleksyon ng sarili mo na kulay. Pero sige, piliin mo yung mga bunga na madali na pitasin hanggang maubos na at matuklasan yung mas matataas hindi mo kayang abutin, aning. Nandito ako para sa ubusan ng letra, hindi desperado para kumalkal parepa. Lahat ng sakin nag-below the belt, Napuwatan Pereira, welcome to Mortal Kombat. Choose your destiny. Wrestling capoeira, moves ko, Eddie G, Y2J sa mic, Stone Cold Energy, sumulat ka sa rock, Tombstone, rest in peace. Malamway tay, aking target ay si Nico, grabe pagkabanat. Halos di kayo makapaniwala sa nakita, para bang mirage lang. First round pa lang, tol! Batibak na agad! Madali ma-outklase kasi classless to. Nalala ko bigla. Huwag ka masyadong makulit. Sabi niya kailangan ng mirakulo para maging saint. Oo, tama ka nga pre. Binuhay ko yung patay para patayin ko lang ulit. Paisangan mo? Hindi, sige, okay na. Madali lang ma-outklase kasi classless to. Ngayon mag-spit ka na makita nila tama lahat ng mga sinabi ko. Tsang ina mo, unicorn. Masyadong mahaba yung ano ni Saint Ice, pero ilan lang yung tumatak niya na linya. Pero sa tingin ko, mas pabor pa rin ako sa ginawa ni Unico. Kasi hindi mo naman talaga kailangan ng masyadong maraming setup para ibigay yung punchline mo talaga. Sa tingin ko, ganun pa rin yung style ni Saint Ice mula doon sa Motos at yung sa dati niya sa Ice Rock. Kailangan niya talagang, hindi naman sinasabi na kailangan magtipid o hindi dapat tipirin. Hindi. Kailangan mo talagang humanap ng mga tamang salita para maisabi yung dapat mong sabihin. Maganda rin maging storyteller, mahahabang skema, pero tandaan palagi natin na yung, bilang isang artist, kailangan mo rin talagang hindi maging flexible, pero kailangan mo talagang pigain yung pag-iisip mo sa kung paano mo i-approach yung kalaban, yung judges, yung mga tao sa pamamagitan ng mas effective na linya na hindi na kailangan ng maraming paliwanagan. Sa tingin ko, mas nakuha ni Unico yung first round kasi hindi lang siya basta direkta, mas madali siyang maintindihan, siksik, hindi na kailangan pa ng maraming paliwanagan. So sa tingin ko, mas tumatak yung punchline ni Unico kasi nandoon na lahat Every setup may punchline, setup, punchline, setup. Kita mo na kagad. Hindi yung kay Saint Ice, hindi ko alam bakit niya kailangan kinakalabit niya palagi si Unico para makinig. Nandiyan naman siya Hindi naman lalayo. Yun lang siguro. Kasi kailangan ni Saint Ice suriin talaga yung niya, yung gawa niya. Hindi ko alam kung bakit ganun kung bakit yung style niya doon sa Motos ganun pa din sa tawag dito, sa flip top. I think kailangan niya talaga ng hindi naman ang hirap. Kailangan niya talaga ng tawag ito reference kung paano niya mahanap yung sarili niya talaga. Kailangan kung ganyan talaga yung style ni Saint Ice, mas maganda kung ganyan man kahaba, pero kung kaya niyang ibigay ng 4-liners lang punchline, 4-liners lang punchline, 4-liners lang punchline, at saka yung mga bagay, nakita ko marami siyang reference at very creative naman, kaya lang talaga, hindi talaga sasapat yung ganun. Kailangan ng sabog, kailangan mo ng explosion. Yun. Hindi yung parang namimitik ka lang. Kailangan talaga may dinamita ang hawak talaga Tuloy natin. Diba po kinang ina, sumingit pa yung abnoy. Papansin ka masyado kanina, talo ka tuloy. 5-0 bobo. Ang ina,
Sisingit ka ba? Singit ka ulit ako, kinangin mo. Yo! Makulit ka eh. Yo! Tapos kanina, final form daw si Apex, kanya pang in-involve. Panibasat ang ina mo, mukha kang bugoy na koy-koy na hindi pa nag-i-evolve. Gago. Sarap bigay na kayo. O di ba? Puro selfie-verse lang. Wala naman nagbago dito, wak pa din yung mga bara niya. Kung gaano ka bobo dati, ganun pa rin mismo, wag mo nga kaming tinatanga. Ang dapat palitan mo yung estilo, hindi yung pangalan na dinadala. Ang tingin ko sa'yo, Nico, na walang potensyal maging akata. Wow. O baka, tirahin mo rin yung sinabi kong ako'y magre-retiro. Well, totoo naman. Kasi feeling ko, di na ako ganun ka-epektibo. Pakiramdam ko ang babadoy ng mga wordplay na nilalapag ko dito. Hanggang sa narinig ko na lang na winordplay mo yung pendeho sa pen, diho, tangina mo. Wordplay Unico. Panis yung parking, wala na, finish na. Panis yung parking, tangina. Tinigil-tigilan ko yung ganyan, pagpapatuloy mo, punyeta. Di tatawanan yung wordplay ko kung naunang narinig yun nilang seta. Tangina. Pero meron pa mas malala doon, kay Espero din, sabi niya, he gets smoke. Tignan natin sinong motus pag siniksik sa bong kasi hindi ka strong. Uy, imbis na hindi ka strong, naging hindi ka strong. Nawala yung H, walang yayan. Ang kulit mo rin mag-wordplay, no? Bigla-bigla ka nagiging kapangpangan. Tanginan to. Pero alam nyo ba? May sacrifice kasi siyang ginagawa si Saint Ace para magtunog na advance, pero kailangan talaga, nasisilip talaga siya talaga Taway natin. Kung ano yung pinakatumatak niya na linya, sasapakin niya daw si Enigma. Sobrang angas, may tira. Sa sobrang angas, 10 taon, di binabattle sa liga. Kaya nag-MMA na lang muna siya. Doon siya, nakipagtagisan, walang sawa na praktisan, talagang yung hataw, itinodo. Huling laban daw neto, di man lang daw siya pinagpawisan. Paano 6 na segundo pa lang, knockout na si Bobo? Ang galing mo po pala, Seth. Na kaya mag-MMA guys, putyang MMA. Ako nga, sakit-sakit na ng mga tuhod ko. Yung 3rd degree black belt, 2nd degree black belt pa ako. Tapos nagka-taekwondo pa, boxing. Huwag kayo mag-ganong-ganong guys. Sakit lang hahanapin nyo, sakit ng katawan. Magsayaw-sayaw kayo. Matuto kayo mag-cha-cha, tango, hip-hop dance, mga ganong-ganon. Diyan kayo, huwag kayo mag-ganong-ganon guys. Pahirapan nyo, pag tumanda kayo, sasakit mga kasukasuhan nyo, mga buton nyo, kayo lang din magsisisi. Huwag nyo kaming gagayahin sa mga ganyan, mga pasikat lang kasi mga uhaw sa respeto Ganyan din ako dati, kaya todo po tanga na martial arts, pasigaw-sigaw ko. Ngayon, hindi ko na na-appreciate yung mga ganyan. Sumakit lang yung tuhod ko, kaya minsan may gout na ako. Minsan nananakit, lalo na pag taglamig, sakit sa tuhod, sakit sa balikat, sa tagiliran. Yung ribs, masakit din. Nananakit pag taglamig. Wala, mag-aalaksan kayo, mag-tylenol kayo, kaya tigil-tigilan yung mga ganyan. Mag-drawing na lang kayo, magsasayaw-sayaw na lang kayo. Huwag kayo mga ganun, mga extreme na bagay-bagay na ganyan. Pwede pa running. Tigilan niyo yung mga ganyan kasi ang hirap niyan guys di ba? Mag-aral kayo ng batas para walang umano sa inyo kasi saktan kayo, pwede naman kayo magreklamo talaga diba? Ganun lang yan. Bumili kayo ng baril, bumili kayo ng jungle bolo, ganun. Gumamit kayo ng pang self-defense ninyo. Hindi yung kayo yung aatake, depensahan yung sarili niyo. Kami lahat dito sa Amerika may baril, may kutsilyo. Walang tatanga-tanga dito na basta nila mag-ano kasi kailangan mo yung protection mo yun. Iba rito guys, iba yung rito, yung krimen dito, iba. Iba guys, maniwala kayo. Dito, mawawala ka na lang, missing person ka na lang. Diyan, makita nyo pa yung krimen Dito, makita ninyo, iba rito yung krimen guys. Tuloy natin. Iba din yung pagkaubog. Sa mga kabataan dyan, mag-aral kayong mabuti para hindi nyo na kayo naghahanap ng respeto sa pamagitan ng violence.
Gamitin ninyo yung utak nyo, magtapos kayo, mag-aral kayo, galingan ninyo sa pagdodrawing ninyo, pagsasayaw ninyo. Doon nakakuha kayo ng respeto. Paggamit yung talino ninyo at yung skills ninyo. Hindi sa violence. May mga tao kasi na ginagamit yung grupo-grupo, pag gangster para makuha yung respeto, di ba? Magiging violente, pupunta sa mga kulungan, pag mamalaki na nakulong sila, napaka-stupid nun. Napaka-stupid. Huwag niyong isi-celebrate, i-glorify yung kamalian ninyo. 'Di ba? Mali kayo 'di ba? Nagkamali kayo, naggago kayo, 'di ba? Gumagawa kayo ng krimen, hindi niyo dapat pinagmamalaki 'yon. Ano bang pag-iisip meron kayo? Hindi niyo dapat ipamana 'yon sa mga anak ninyo. Hindi niyo dapat pinagyayabang 'yon. Yeah, tuloy natin. Out na si Bobo! Ang muna siya! Doon siya nakipagtagisan, walang sawa na praktisan, talagang yung hataw, itinodo! Huling laban daw neto, di man lang daw siya pinagpawisan! Paano 6 na segundo pa lang, knockout na si Bobo! Ang galing mo po pala, sir! Iba din yung pagkaubog! Batak na MMA fighter, literal! Sa ring na natutulog! Sabi pa niya nung pagpasok niyo, sabi na. Kukunin daw yung belt kapag sumalang. Pagpasok sa ring, 6 na segundo pa lang, nanginginig na't kumagapang. Magdadahilan pa yan na keso, naunahan lang daw ng kalaban. Ulul ang sabihin mo, ang nauna sa'yo kayabangan. Kasi mayabang pues, sa aking katumesting, promise. Di ko palalampasin, tipong pagtapos kong dubukin tong St. Ives kahit St. Luke's, di na ito tatanggapin. Ha? Makakatikim ka sa akin at wala akong pake kahit may saint ka dyan sa ngalan mo. Ako'y kilalang iglesia, wala akong sinasanto. Ha? Ikaw yung ice, pero ako yung kikinang sa labang to. Reverse Titanic, yung ice naman yung lulubog pag tinamaan ng barko. Ano? Barko. Kitang-kita nyo naman ang aking dedikasyon. Kada sampa sinasagad, wala akong limitasyon. May round trip ako at mas lalo pang ang didiin yun. Tipong di mo kakayanin kasi hindi ka strong packing. Tangin na, nakuha na naman sa akin ni Unico yung second round, sigurado yan. Pag hindi nagbago si St. Ives, wala na. Tangin na yun. Ay, hindi ko alam. Paano pag gagawin ni St. Ives dyan? Kailangan niya dyan ng mga huradong old school na sympathetic para makuha ni St. Ives yan. Unless maganda talaga yung second round ni St. Ives. That's it, man. Tuloy natin. Hindi sapat na mahaba yung rounds mo. Kailangan mo talaga ng punchline, guys. Natatatak. Gumaling ng 1% yung mga linya medyo intricate. Kaso tol, konti lang views nun, pero panoorin nyo, maganda yon. Yung buong MMA angle niya, yung mga linya galing kay Ultimate, putang ina, mababadibag ka din. Promise. Puta, nagpapag-ghost right, nagnanakaw ng linya, kadiri, Diyos ko. Oo, iglesia ka mamaya, lulunukin mo yung sarili mong dugo. Tsaka, yung sinasabi mo tungkol sa, ano yun pare, na nanakaut daw sa laban, hindi ko po maalala. Napakabobo, Diyos ko! Paano ko papanoorin yun? Hindi ko napanood yun, nakatulog ako. Kapag sinabing GL, yung nagtawag na old gods. Kapag sinabing Looney, isa sa mga GOAT yan. Kapag sinabing Sinyo, hari yan ng jokes man. Kapag sinabing Unico, parang machuchoke ako. Yung nakalaban ni ganito, yung nakalaban ni ganyan. Wala kang iniwang marka. Mas memorable pa si Crack, walang yaka. Kasi yung mga top tier, hinahangaan. Yung mga shit tier, tinatawanan. Yung mga permanenteng mid tier, hindi maaalala. Mr. nakalaban ni ganito, nakalaban ni ganyan, tinalo ni GL at ni Penpluma itong MC na disappointment. Yung dalawang yun, naging ka-group niya. If you can't beat them, join them. Si
JM, nakakambal mo, nagpalakas sa platforms itong laging dikit sa matataas na tao habang alas 4, imbis nakatikim ng sikat ay nasemento sa nakas na shadow. Mga punches ko, malamani Pacquiao ng kasagsagan. Kaisa-isa niyang linya nag-hit. Malamani, baka Bobby nabubuhay sa anino ng kapatid. Tinawag pa si GL na stereotype. Kasi di ba stereotypical talaga na hip-hop yo-yo si GL pag nakita niyo? Palakpakan naman! Sobrang bobo nun. Lalo't nang galing sa'yo, saksakan pagka-monoton. Pero nung una ka lumabas, kuhang-kuha mo yung formula, tol. Talagang tumpok. Kaso lang, pakinggan nyo to, ang meta ay pinabangong termino para sa salitang uso. At ang life cycle ng mga uso, hindi lumalagpas ng kalahating taon. Yung mga dating inakala nating mga style pambaon, pagdating sa big stage, ginagawang patapon at alam kong alam nyo na ang daming ganun. Fraud check, hype train derailed. Yung equation mo ng 2020 na pang-winning, irrelevant, obsolete, pilit na yung ending, palaging lulutang yung pagkakaiba ng dinidikta ng trending at lumilikha ng sining. Desperado shit pa more. Kaya ka nire-ridicule pagdating sa video, tol. At mas lalo na ngayong mas lalo kong i-expose kung gaano ka ka-predictable. Ito paborito nyo. Hindi mawawala yung line mark, right? Ginawa na nga no round 1, di ba? Sasabit sa dating punches ng iba kasi mahina kang mag-right. Okay. Personals, panggulat, pero sa dulo may whack punchline. Cut words na pilit, apostrophe Y lang, yan ang rason kung bakit ang dami na nabobore sa mga battles dahil halos lahat kayo ay ganyan ang style, bulok. Meta pa more, bobo. Sa sobrang desperado makuha yung panalo, lahat ng gulang sinasamantala. Ayaw na magpakita ng bago sa madla basta makuha yung hiyawan ng ibang mga tanga. Huwag niyong intayin, magsisawaan yan sila. May rason kung bakit battle rap minamahal nila, matalino yung mga yan, huwag niyo silang ginagawan tanga. Well, may point si Saint Ice, pero at the end of the day, kaya rin nagkakaroon ng meta at uso dahil yun sa nakikita na effectiveness, di ba? Kung ano yung mas effective, yun yung kinakain ng mga tao kasi nakikita nila na meron silang dapat na pag-aralan, na na-appreciate ng iba. At syempre, kailangan mo rin pumunta doon para naman makasabay ka sa kung ano yung naiintindihan ng iba sa panahon ngayon. Syempre, kung gusto mo naman makabago, di gumawa ka ng makabagong style para ikaw naman yung magdikta kung ano yung dapat na mas hangaan ng iba. So, other than that, sa tingin ko, hindi problema yung ginagawa ng mga dati, mga MC na gumagawa ng mga gano'n na sinasabi nilang uso o meta. Kasi, at the end of the day, you know, yung trending na bagay na yun, na ganun, dahil lang sa kapasidad ng pag-iisip ng bawat individual o society ninyo. Kasi yung bawat society may sinusundan, di ba? Katulad sa amin, for example, laos na yung Crocs, pero sa inyo, umuuso pa lang. Sa amin, laos na yung jersey, 5 years ago, sa inyo, umuuso pa lang. Sa amin, laos na yung trap beats, 5 years ago, 2020 pa lang yun, laos na. Sa inyo, umuuso pa lang. Dito sa amin, rave ang uso. Sa inyo, hindi pa nga nag-uuso yung mga ganun, guys. O, diba? Yung mga tradisyon na ginagawa namin, gender reveal, yung mga gay marriage, same-sex marriage, uso dito yun eh. Pero laos na, 2-3 years ago. Tapos sa inyo, nag-uuso pa lang. So, may mga ganun mga bagay, guys, na, syempre, katulad sa amin, dito kami nakatira sa Ventura, malapit sa Santa Barbara, nasa north kami. Sa downtown LA, kung bakit ayaw namin tumira doon, kasi masyadong mabilis yung nangyayari. Masyadong maraming transaksyon, masyadong maraming kaguluhan, dami nangyayari doon eh. So, hindi ka makahinga. Wala kang kapayapaan masyado kasi napakabilis ng proseso ng pag-iisip ng mga tao. Yung pag nahulog yung gamit mo, tapos nakita ng ibang tao, sabihin sa'yo, plan, nahulog yung sombrero mo. Sasabihin sa'yo, kung taga dito kasama, sabihin mo, kung pupulutin mo ba? Bakit di mo pulutin? Ikaw nakakita, pulutin mo para sa akin. Kung hindi mo naman pupulutin, wag mong sabihin na nahulog ko, hayaan mong makita ko. Ganon sila rito, wala silang pakialamananan. Diba? Pero sa Pilipinas, syempre dahil mabagal yung proseso ng pag-adapt ninyo sa mga bagay-bagay, at kaya nga pilit at
may mga bagay din na ginagawa ng mga Pilipino na kinukuha nila yung mga impormasyon dito sa Amerika tapos ina-adapt nila sa Pilipinas kahit hindi naman kasi pwede. Tandaan nyo palagi na may kultura ang Pilipinas at pili lamang yung kultura na pwede ninyo makita sa ibang mga bansa para may apply sa kultura ninyo. Kasi merong mga bagay dito sa ibang bansa, sa Western European countries na hindi applicable para sa kultura ninyo. May mga kultura din doon sa mga Middle Eastern countries na hindi rin pabor sa kultura ninyo. Kaya nga pag may mga influencer o mga tao sa Pilipinas na nagsasalita nagsasalita ng mga inormalize natin, hindi masyadong tinatanggap at kinikriticize kasi hindi siya pasok sa kulturang Pilipino. 'Di ba? Kasi may mga Pilipino na wannabe, na akala nila pwede nilang i-justify yung mga kultura dito sa European countries at Western countries para diyan sa Pilipinas. Hindi pwede 'yun eh. Tandaan niyo na ang Pilipinas ay considered pa rin Asian. At ang Asian country merong mataas na morality, 'di ba? Yun eh. Yung mga moralidad natin mataas, especially dahil meron tayong Christian na background at foundation. Tuloy natin. Trip versus artist. Tagasalpak ng pyesa ng puzzle versus nagbinta ng imahit naggupit na mga piece. Sa sobrang desperado, makuha yung score at impression, nakalimutan na ang battle rap ay form of expression. Makuha mo man panalo sa competition, talo ka lagi sa progression. Biktima ng meta, mga in-upgrade na mema. Ako bago palagi dala, hindi ako the template na writer. Ba't ako makikisakay sa kanila? Ako yung magbe-break ng cycle. Okay. And speaking of Pero okay sinasabi ni Saint Ice, pero selfie verse lang din kasi yun eh. Kailangan, kung gusto mo talaga mag-break ng cycle, ipakita yung bagong meta, ipakita mo without saying kung ano yung ginagawa mo. Ipakita mo sa amin kung paano yun, asaan doon. Ang ginawa mo lang dito, nag-selfie verse ka lang, naggaganto-ganto. Kailangan mo talagang magpakita ng makabago. But at the end of the day, ang formula sa battle rap, meron kang setup, may punchline ka. Bonus yan pag nagkaroon ka ng holorhyme. Bonus na yan pag meron ka pang multis. But at the end of the day, ganun pa rin yung formula nun. Meron kang setup, meron kang punchline. Diba? At may maayos ka na creativity, may maayos ka na reference. Doon pa rin yun. Kahit anong gawin natin, ganun at ganun pa rin yung lalabas. Regardless kung anong gusto mong sabihin. Kasi yun yung basic formula nun. Basic foundation. Kumbaga, lahat ng ginagawa ng mga sinasabi ninyo nasa idea ng hip-hop na 4 elements na ngayon gustong sakupin lahat. Kaya nga hindi ako pabor na rin sa hip-hop eh. Hindi na ako masyado nagka-claim na hip-hop. Lagi ko lang modern music. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na hip-hop tapos aangkinin mo lahat ng mga kategorya ng musika at art, 'di ba? Kasi lahat yan guys nasa modernong panahon. Hindi pwedeng kasi bawat individual na gumagamit ng mga ganyang mga salita galing din yan sa mga kauna-unahan na nakadiscover ng ganun. Kung sino yung nakadiscover ng apoy, doon galing yan guys eh. 'Di ba? Doon galing lahat. So tuloy natin. Hindi ko alam kung nagagets ninyo yung gusto kong sabihing idea. Pero yun may pinaggalingan yun. Creativity sparks another creativity. At di mo pwedeng tawaging hip-hop yung isang bagay kung yung mga unang panahon na gumawa ng foundation ng hip-hop, yung musika na ginagamit nila galing sa Italian music, di ba? Paano mo disco and Italian music nilagay mo sa DJ mo na inimbento ng Amerika, ng puti, di ba? Yung turntables, unang-unang DJ natin si DJ Saville. Puti, 'di ba? Hindi naman itim. 'di ba? Yung bago magkaroon ng graffiti, meron na tayong painting. 'Di ba? Meron na tayong street art. Bago pa magkaroon ng break dancing, meron na tayong dance, 'di ba? Meron ng gymnastics. Yun guys eh. Bago pa tayo magkaroon ng beatbox, meron ng tap dancing. Meron ng tunog tao din, meron ng mga sasali-salitan mga ganun, 'di ba? Kaya may mga tao na sa mga liblib na lugar, sa mga gubat-gubat na gumagamit ng sipol para makipag-communicate. Paano mo nasabi, 'di ba? Paano 'yun, guys? Kailangan niyo explain sa akin 'yun, hindi pwedeng lagyan 'yun ng label 'yun tas angkinin bigla, 'di ba? Ganun yun eh. Kailangan mo pa rin magbigay ng credential sa mga nauna. Sa bawat musika na dumarating sa panahon ngayon, karamihan ng mga tunog, 4 na chords lang. Hindi mo naman pwedeng
i-demanda lahat ng mga tao na gumagamit din ng 4 na chords sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng progression. Yung daloy mismo ng 4 na chords na yun. Hindi porket magkapareho tayo ng chords, pero magkaiba lang tayo ng pagkakagamit ng chords na yun, pwede mo na akong i-demanda. Diba, napaka-stupido nun. So, ganun yung gusto kong sabihin. Diba, kailangan mo pa rin ipakita na meron kang punchline beyond setup, sa likod ng setup na yun. Kasi, papaano masabing artistic, di ba? Kasi, at the end of the day, limitado lang yung pwede mong ibigay. Ang words, nanganganak. Pero yung conclusion sa bagay na paghabi, paggawa, kahit nga sa grammar eh. Sa Amerika, may tamang proseso ng pag-grammar na iniisip natin. Sa Pilipinas, may grammar din kung paano ginagamit. Japan, Taiwan, lahat ng bawat, pag nakikipag-usap ka, meron naman tinatawag na formal at informal. Doon lang yon, limitado. Di ba? Kahit na mga bakla, may sarili silang lengguwahe. Diba? Tuloy natin. Cycle, sabi mo nung last battle mo, pangit nito kay inuman ng puta, walang isang salita. Pero comeback namin parehas, palakpakan naman. Wala nang ilalakas yan! Okay, okay na. Nung nalaman na babalik ako, tol, inabangan. Nung nalaman na babalik na to, putang inang yan! Napaka-selfish mo, tol, happy-happy na eh. Gawa ng konting kritisismo, nagretiro. Ang daming dead air ni Saint Ice. Di ko alam paano niya makakuha yung second round. Kahit walang kwenta yung haba ng round kung walang masabog na punchline eh. Unless yung mga talagang magbibigay sa kanya ng vote talagang sympathetic. And kailangan tanggalin yung ganyang ugali. Sympathetic. Ako talaga makikita ninyo, kahit tingnan ninyo yung mga sinasabi ko, meron ding pundasyon yun, may credibility kung bakit ganoon ako pumili ng artist. Kung bakit yun yung pinapanalo ko. I mean, magaling si Saint Ice, but it's too much, it's too long, and kailangan niya talaga ng punchline. Hindi, parang ginagawa niya, nagdadahilan na lang siya para makuha yung loob natin. I mean, magaling sa Saint Ice. Napanood ko siya lumaban. Pero kailangan talaga niyang baguhin yung ganyang antics niya eh. Hindi talaga yan makakasabay. I'm very honest. And sa tingin ko, napansin din niya ni Saint Ice. Mapapanood niya to eh. And kung manalo siya, hindi ko alam kung papaano. Tapos sa tingin mo, may laban pa to? Halatang lata ka, tol. Sa labas matunog, pero kulang naman sa lakas ng loob. Sa buhay ko, naranasan kong gumising na notification ko sa inbox, putang ina, 99. Tas lahat ng yon, sinasabing ako, pati mga mahal ko sa buhay, sana mamatay. Ginawang meme, siniraan, hinusgahan na parang kilala nila ako sa actual life. Pero palaging tinatandaan na may rason kung bakit sila tagapanood at ako yung pinapanood, pare, that's alright. Tas ikaw, sa ganung kababaw, sumusuko ka na, mag-move on ka tanga, kung di mo kaya sikmurain yung mga ganon, yung puso mo pa kaya. Bago ka magpaka-little bitch, tandaan mo tong linyang ito. Kung pinagdaanan mo yung pinagdaanan ko neto lang bago battle natin, malumang may ginugupit na nalubit sa kisame nyo, pero nandito ako. Gusto ko pakita sa anak ko na lahat kaya ma-overcome. Ano papakita mo sa anak mo? Konting hirap lang, game over na. Sana bago ka magpakamatay sa pamamagitan ng 16th floor diving, Tol, maghanap ka muna na sign. Tas katabi mo billboard ng Nike. Mali. Hindi ko gusto yun. Nadala lang ng emosyon. Hindi ko gusto sabihin yun. Yung mga suicidal thoughts mo, hindi to dapat comedic. Yan yung mga bagay na hindi dapat nilalagay sa retense bilang tripping at gimmick. Sa susunod na umaaligid yung madidilim mo na feelings, i-reach mo tong digits. 0917-0821-33555. Yun ang hotline ng Greenwich. Pakamatay ka na lang! Pero tinanggap mo naman tong battle na to, pare-parehas lang yan. Kung di mo kinaya hinaing ng mga tao nung ikaw daw dapat na panalo, abangan mo mangyayari sa'yo gago ngayon ni kay mas klaro na natalo at mas lalong nalampaso. Mas pipiliin ko matalo, katulad na sinabi niya, na pinakita buong tapang kesa sa buhay ay matalo kasi hindi na lumalaban. Tang ina mo ulit, Unico. Sa tingin ko, second round, nakuha na naman ni Unico. Sobrang haba. Draggy yung ginawa ni Saint Ice. I'm pretty sure hopefully nakita ni Saint Ice na panalo si Unico dyan. Kailangan niyang i-improve yan.
At kung ipanalo man siya ng mga judge, I'm not sure. Unico. Okay naman sana. Ay, sorry daw. Okay naman sana yung mahabang setup, ta selfie bars, wala dong problema. Kaso yung Nike, tapos naghahanap ng sign, kinuha mo lang yun sa Facebook, di ba? Ganun ba yung meta? Oh, di ba? Tapos pukilanginan to, kanina, tinatanong niya, wala nang ilalakas pa. Tanginan to, sana naisip mo. Wala nang ilalakas pa, sana tinanong mo yun sa lyrics mo. Gago. Pero, balikan natin yung dos for dos. Kung paanong siniraan nyo si Mike Swift at sinabihan yung peke yung sunugan. Kasi dahil doon napatunayan kung hipokrito ka gago at wala kang hipokrito ka gago at kasi dahil doon napatunayan kung hipokrito ka gago at basta ka lamang may maanghel. Kasi pagtapos din mismo nung gabi na yon, di ka na binigyan ng laban ni Enigma. Tapos sa sunugan ka bigla bumatel ng bumatel. Uy! Peke si Mike Swift. Peke yung sunugan. Yung ba yung gusto mong palabasin? Ang galing naman ng mga peke, sila yung tumulong sa'yo nung panahong wala sa'yong pumapansin. Ang galing naman ng mga peke, sila yung tumulong sa'yo nung panahong wala sa'yong pumapansin. Para magkaroon ng racket, kinain na lang niya yung mga dinura niya na lait. At dun sa dating tinitira niya, dun din mismo siya lumapit. Kaya hindi ka pwedeng maging santo. Alam mo ba kung bakit? Kasi yung santo sinasabitan, hindi pa sabit-sabit. Ulul-wala kang paninindigan. Ulul-wala kang paninindigan. Kagaya ng ginagawa niya ngayon, tignan nyo. Biglang bait-baitan. O, asa na yung eyes na barumbado? Yung naninigaw, namamangga, naninindak sa entablado. Anong tawag dyan? Maturity? Ulul-wala kang magagago. Ang tawag dyan, desperado. Handa ka ng baguhin buong sarili mo. Magustuhan ka lang ng tao. Tarantado. Wow. Diyan tayo nagkaiba kasi ako, binangga yung malalaking grupo. Kahit mapagkaisahan. Sinagot yung mga idols, wag lang akong pagtawanan. Kasi wala akong pake kahit di ako magustuhan ng mga yan. Ang importante, pagdating sa dulo, yung sarili ko na pangatawanan. Kasi ako'y veterano na rin maglaro. Saksi yung marami dyan. At para mapatunayan kung tunay itong santo, tinapat siya sa Vatican. Ha? Pero mga iba, sino dito nakapanood ng laban nila ni Espero? Yung 1 minutes, sabi niya doon, kahit naman matsambahan mo ko ngayon, ako pa rin mag-uuwi ng trophy, bro. Trophy, bro! Trophy. Dali lang, ha? Suot mo nga ito sa balakang mo kung kasayop ka. Pero wala naman din nakakapagtaka. Sadyang ganun lang talaga yung effect. Nakatulog nga, di ba? Kaya di niya alam yung itsura ng belt. O baka sabihin, pwede din naman tawaging trophy yung belt kasi parehas lang naman reward yun, huwag ka lang masyadong maselan. Tanga, magkaiba talaga yung trophy sa belt. Bobo ka lang talaga kahit kailan. Porket parehas sa reward, tatawagin mong trophy yung belt. Tanga, o sige, pagbigyan natin tong epal. Eh di trophy din pala yung tawag mo pag nakakakita ka ng medal, di ba? Bobo ka eh, kaya nga di na lang kita pinagandaan ng maayos. Kaya nga di na lang kita pinagandaan ng maayos. Kasi, ano pa bang hinahangad mo? Tanga, praktisan lang tingin ko sa'yo, hindi battle rap to. Sadyang, ensayo lang talaga yung dahilan ng paglapag ko at gusto ko lang gawing punching bag yung body bag mo. At last, sa mga nabitin sa inanda ko, masasabi ko lang, sorry. Tingin ko rin naman siya yung mas karapat dapat manalo kasi yung mga banat ko, corny. Tingin ko pare, nakuha mo talaga. Congrats sa'yo yung all 3. Bilang parangal, sana tanggapin mo tong belt type ka. Banat, pakinggan natin! Huwag mo ibigay sa akin yung panalo. Sabi mo nga bumait na ako. Mas mabait ka pa rin, gago. Binigyan mo ko libre na panalo. Bilang regalo. Ulti pa din, tangay nang yun, ha? Parang gago. Talagang hindi na kita angasan dito. Nakita ko naman hindi mo kaya yung game pag malaro mano-mano. Kupal ka ba?
Hindi mo ako matatalo kahit pagtulakan mo pa. Yung unang dalawang round, sabi ko panoorin nyo mabuti, putang ina niya talaga. Yung unang dalawang round, mula 8 anggulo pagka-project nito. At ngayon magigets ninyo mula sa lente ko. Game? Kailangan mo na talaga malaman lugar mo. Kaya yung tagpo sa zoning, zoom out. Yung karera mo, ang bagal ng takbo. Gawa ng whack mo na boses, zoom out. Kaso know it all. Piling aral itong peke na toti, zoom out. Kaya nanatiling one-trick ponying pinapahamak na mga pilit niyang wordplay, zoom out. Hanggang naging lost in the sauce. Hindi na naka-step up sa mid-tier, zoom out. Palagi kasing nakikiusok kaya nawala na ng baga sa meta ay victim, zoom out. Ang yabang pa, pero mahina naman pala puso dahil sa konting kritisismo nagawa na magretiro, zoom out. At lahat yan ay resulta ng maingay na bibig mo at makitid na isip mo at mahina na dibdib mo, zoom out. Tatanga-tanga, malamang nagtataka ka pa, but may theatrics dineliver. Zinoom out ko ng zinoom out yung mga anggulo kanina para makita mo yung bigger picture, para makita mo mga mali mo. Imbis nag-aangas palagi, para makita mo yung mga reason kung ba't sinasantabi ka, pre. Para makita mo nakalayo ka pa sana kung nakinig ka lang sa akin. Para makita mo pagkakaiba ng panalo tsaka talo, mapabattle, mapabuhay, yun ang pagkakaiba natin. Sana kita mo na. Sana kita mo na, tol. Concerned ako sa'yo. Kasi hibang lang ang paulit-ulit tas nag-e-expect ng pagbabago. Lahat ng angle magkakonek sa kung bakit di ka makakonek sa mga tao. Ano kala mo talaga? Gasgas angles mga baon ko? Asa ka patanga? Ginagawa ko nga lang one-liner pagkatao mo. Iisa ang storya nung 3 act. At ito'y talambuhay ng bitch. Hindi yun nakita sa pag-program. Ako nagsulat ng script, sinabi ko na mula round 1. Panoorin nyo tong movie now showing, paalam Unico, ito ang huling na viewing. Shoutout do kay kuya na nakasando. Na pag ganun react niya, nakita niya si Unico dito or na Rambo. Kitang-kita ebidensya ng pagka-fake niya. May duda pa ba? Kita nyo naman sa film, kada round, kuha ko na. Pagkatapos mong madali, magsaslide ka pa retirement, di ka na makaka-atras. Dinirect ko lang karera mo pare, para maganda palabas. Mag-focus ka na lang sa trabaho, hindi ka na nababagay na mag-rap, promise. Lalo't napunit ko na papel mo, ilalagay kita sa box office. Ito'y butterfly effect ng kanyang buhay na overweight. Yung panay meta, walang metamorphosis. Kaya, saan ka kumuha ng apog, pumuna ng tao na sumubok maging greater? Lahat mo pa pagkatalo ko, diba? Eh kung sa loob-loob mong putang ina mo ka, alam mo may puso ka ng quitter. Tara pa! Round 1, outclass sa pen game. Round 2, exposed yung gameplay. Round 3, pang Academy Awards na. Ganyan dapat nyong i-expect pag St. Ice Rocks. Complete action, comedy at drama. Wala na. Lahat sila ay witness na panay ka lang BS at yung sa'kin ay all true. Pinakitaan ka ng clinic and I did it with a sickness. Mga ngailangan ng docu. Dahil based on a true story, kahit tapos na ating battle, kahit tapos na ating battle, buong buhay na binabaon kita. Oo, tapos ka na nga pare, pero para lang tong Marvel, kahit yung mga credits ay pinapanood nila. Ultimo bloopers ng buhay ko, alam mo yun. Ultimo bloopers ng buhay ko, nagmimistula na highlights. Yan yung mga pampatamis sa tuwing nagtatagumpay at nakukuha yung grand prize. O pwede rin naman sa susunod na isa buhay if that's fine. Is that fine? Then that's mine, yung trophy. Parehas tayo galing sunugan. Pero pag sweep ko sa'yo ngayon, babalik ka ng sunugan at uuwi kang garapon. Siya daw yung sniper ni Enigma. E taob ka nga sa sight. Makitid scope, lagpas sa line. Tinapatan to ng sharp na eyes. Pinapalipit ni boss mga assassin kapag wala na yan sa prime. Wow, okay. Pero makatao pa din ako. Tanginang yung tropa ko to. Sana ang momentum mo sa buhay ay manumbalik. Kaso magkalaban tayo. So just not today.
Pagbanggit ng last 10 seconds ni Boss Arik, Max Holloway! Kaya pwede ka na mag-bow out, hindi na para mag-encore kahit kailan di ka na makinailangan ng rap, bro. At di na namin kailangan yung mga pilit mong play. Nilagay ko na yung pinali mo sa teatro. Mala Inception. Kasi hindi niya alam kung tapos na ba yung masamang panaginip kasi. Biglang mag-e-end to habang yung top niya umiikot pa din. May susunduin na ulit yung mga angel dyan. Pagpanik ng Heaven's Gates, isa lang question ang nakamit mo ba na faith ay katumbas ng mga praise ng mass? Ngayong ikay ibinalik anyong abo ka na ulit sa kamay ni Saint Ice Rocks. Pray for us! Sa tingin ko nakuha ni Saint Ice yung third round kasi ang dami mga stumbles ni Unico. But other than that, first and second round, bibigay ko na kay Unico. Mas intense yun, mas maganda yung performance, mas maganda yung punchline. Mas witty siya. Kay Saint Ice, medyo na lumaban si Saint Ice ng pahabaan ng ano eh. At the end of the day, kailangan talaga kung kaya mong sabihin yung gusto mong sabihin in a small round, ibigay mo. You know, ganun talaga eh. Pero sa akin, sa tingin ko mas effective si Unico first and second round. Lalo na yung opposite ng Ice, babagsak to sa barko. Yun nag-define ng second round ni Unico. Maganda talaga yun. Ganun pa man guys, panalo tayong lahat doon. Medyo natagalan na nainip lang ako kay Night. May pasya naman na ayos. Coding 17, Unico vs. Saint Ice. Grabe almost 6. Magandang attitude din yun kasi ang daming sinabi ni Saint Ice, hindi siya nagtitipid, marami siyang rounds. Pero kailangan talaga niya paliitin at isiksik lahat. Kailangan niyang pumili ng better na punchline at tanggalin niya mga mediocre na punchline sa rounds niya. Tanggalin niya, hindi ito maganda. Ilagay ko yung much better sa tingin ko mas ano. Ganun talaga. At saka hindi masama rin talaga na na kailangan i-review mo yung punchline mo talaga. Kasi kailangan mo talagang ilagay yung A-game mo doon talaga. Hindi yung basta maglalagay ka lang ng mga punchline. Kailangan mo talagang ilagay yung pinaka-the best. Yun, kailangan mo pumili. Tuloy natin. Mag-ace pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng Warado. 3-2. Magigay para kay Saint Ice. Ganun talaga, hindi ko alam pa paano nangyari yan. But, sino ba mga judges? Tingnan natin sabihin niya, Binasa ko lang kung sino yung mas nagpakita ng unique o creative para sa... ayoko nang ganyan guys, yung parang nadadala kayo sa kung ano yung sinasabi ng artist. Lahat yan unique, wala namang dyang ito si Plasma, masyadong emotional, mabilis tong si Plasma, madala, very sympathetic, very emotional guy. You know? Wala siyang focus. Mas nagpakita ng unique o creative para sa akin si Saint Ice yun sa round 2 at 3. Round 1, 3, let's see, tumigil ka na nga, Plasma, kaya minsan na marami na irita sa'yo. Kasi para sa akin si Unico mas tumatama sana yung ano niya eh. Mula umpisa pwede rin sana kay Unico yun. Pero Yo, Surhenyo, ako yung isang bumoto kay Unico. Actually, maganda naman yung... Tama naman tama to si Sorhenyo. Alam niyang kalakaran diyan. Tapos sa round 2 naman, yun yung pinakamalakas na round ni Unico sa tingin ko. At ayun, sa kanya talaga yung round 2 malinaw para sa akin. Kasi yung round 3, binigay ko pa rin kay Ice. Ang naging problema, pababa na yung energy ni Unico ng round 3. Pero ayun, lang nila. Binoto ko si Ice, isa ko sa malakas na round rin kay Ice. kaya ayun, Sympathetic din to si Sinya minsan. lalot. Talaga hindi ka guys, nakita ninyo kahit gusto ko yung rapper, kahit favorite ko pa. Bihira lang ako magbigay talaga ng puntos na sumasakto doon. Pero pag nakita kong talo talaga yung favorite nating artist, there's nothing I can do. Hindi ko talaga kahit ano pang ipilit ko guys. Makikita ninyo, pag panalo yung artist, lalo na pag paborito ko, ilalaban ko talaga na panalo. Pero pag ganyan,
na sa tingin ko. But other than that, respect na lang sa mga judges, may nakita sila. May mga, kailangan talaga natin tanggalin din yung mga emosyon na ganun eh. Kailangan talaga natin magbase sa punchline din. At doon kung babase kayo sa punchline at reference na yon, doon yun na ilagay yung sympathy ninyo. Hindi yun dahil matagal na, sumali lang. May improve pa si Saint Ice eh. Kasi ayoko na mahusgahan si Saint Ice dahil sa nanalo siya dahil sympathetic yung mga artist. Gusto kong manalo si Saint Ice dahil malakas talaga yung binigay niya talaga. At sa tingin ko, konti lang yung malakas na binigay niyang rounds at maganda yung pinakita ni Unico first and second round. Ganun pa man, nagustuhan ko pa rin yung laban kasi welcome back kay Saint Ice. Sa tingin ko yun yung mag-wake up sa kanya para galingan palalo. Para nabigyan pa siya ng pagkakataon na yun know what, kaya pa naman pala. Ganun pa man, congratulations pa rin kay Saint Ice. Ganun talaga eh. Minsan talo talaga. Pero sa akin, personally, nakuha ni Unico yung first and second round. Dahil nga, isipin ninyo, third round. Pwede ko parang ibigay kay Unico, pero dahil nag-i-stutter siya, nag-stumble siya. Fuck that. You know. So, ganun talaga, guys. Eh. Ganun pa man, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, makaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good work. Ingat kayo lahat dyan. Peace out.